Kapag bumibili ka ng something, boss, you have to ask, ilan ba ang capacity, ilan ang horsepower, ilan ng kaya mong ilabas dyan, gaano ba ka-quality ang tubig. Yun dapat ang mga tanong. Kapag negosyo ka, boss, ang isipin mo palagi, ano yung mission mo, ano yung goal mo, ano ba yung gusto mong mangyari. The more na lumalaki ang investment mo dito, the more na lumalaki din ang equipment mo, nas magiging sulit siya. Kapag high-end ang makina mo, boss, doon na pumapasok sa tinatawag nating advantages pagdating sa marketing, pagdating sa fast delivery. Magandang araw, ngayon ay Saturday at meron ng dalawang client kanina na galing dito. Tapos ngayon, ang mga customer natin, pakita ko sa inyo, ayan sila. Galing pa silang Kalinga, dito naman galing pang Samar at Laguna. So, pasensya nyo muna, flooded ang inquiry natin sa inbox natin. But don't worry, we will handle all of your inquiries. Kaya mag-message lang po kayo sa Watermax Enterprises. Ano po ang mga questions nyo, sir, dito? Kung ano ba yung pinagkakaiba ng package? Nandito naman lahat ang pyesa na kailangan mong malaman. Dito kasi, hindi lang pyesa ang binibenta, even the system, customizations, lahat po yun. Lahat naman na makikita mong bibigay sa'yo ng flyers niyan, ng brochure niyan, may parts. The only problem is paano binuo. Lahat po yan manufacturer. Ang unang tanong dyan, sige, parehas naman kayo ni Watermax, parehas kayo ng pyesa. Parehas kayo, ito sukat, 10x54, 13x54. But the next question is, paano siya binuo? Kasi everybody, kahit boss, ikaw kaya mo magbuo eh. Kumuha ka ng tubero, pagaya mo, mabubuo mo yan eh. Kaya lang, yung system kasi, how many amount of filtration ang ilalagay ko para umayos yung lasa ng tubig. Pag pinarts by parts ko yan, okay, maintindihan mo yung parts. Pero kung paano i-assemble, yun ang mabigat. Even the technician dito, hindi nila alam kung paano kung ina-assemble, kinocompute yan. Kaya nilang buuin. Kayang buuin. Pero yung laman niyan, yun ang mahirap kopyahin. I will explain to you parts by parts. So meron niyang feed, meron niyang RO pump, may dispensing, may ultraviolet. If I'm going to ask you, boss, kukulangin ng 3 araw natin if I'm going to discuss all the parts. Kahit 1 week tayo dito, boss. Ang unang dapat solusyonan mo, gaano ba kadaming sales volume yung ibebenta mo sa market mo? For example, ang target ko lang, 200. O pwede na dito. Yan lang ang target mo eh. Ang package. 4. I'll be honest with you, kapus ka na dyan. Kung 200 ang target mo, inaabot ka na ng mga bandang alas 8, alas 7 ng gabi, nagre-refill ka pa. For example, target mo naman, 300 target ko. Nasa package na mas mataas tayo. 7, 8, 9. Kapag bumibili ka ng something, boss, you have to ask, ilan ba ang capacity, ilan ang horsepower, ilan ng kaya mong ilabas dyan, gaano ba ka-quality ang tubig. Yun dapat ang mga tanong. Kasi kung tatanungin mo ko, ano ba yung mga parts dyan? Boss, buting-tingin natin, kahit kalasin ko isa-isa sa'yo yan. Walang problema, boss. Just to satisfy you. Pero ang tanong, after natin gawin yon, may mangyayari po ba sa decision making natin? Definitely wala. Kasi in-explain ko lang sa'yo, ano bang gusto mo? Maging technician o maging water station operator? Nililinaw ko lang. Kasi pag gusto mo mag-technician, magbabaklasan tayo dito. Pero gusto mo maging water station businessman, pag-usapan natin ang negosyo, hindi itong pyesa. Ano bang papasukin mo? Technician o water station? Yung water station. Yun. Mas maganda, boss, straightforward tayo. Kesa bobola-bolahin kita. Kung gusto mo matutong magnegosyo ng tubig, pag-usapan natin ang marketing, management, handling ng container, handling ng mga tao. Yan ang pinag-uusapan natin. Well, actually, tuturo ko rin naman sa'yo yun, actual, doon sa machine na binili mo. Mamaya, sir, in-explain ko sa'yo, isa-isa package 4. Tapos sa 3 days ko nang kinakandak sa'yo, package 4. Ay, sir, package 5 ako. In the bininging na naman tayo, package 5. Ito yung dispensing, ito yung ganun. Wala, magiging paulit-ulit tayo, boss. Hanggang umabot tayo sa 10, ito na tayo sa 10. Mga siguro, mga 1 month na yun. Tapos, sabihin natin ka, mag-iisip ako, didesisyonan ko. O bakit hindi nagkaroon ng final decision? Kasi nga, pag-usapan natin yung hindi importanteng bagay sa isang operator ng negosyo. Ang importanteng bagay na pag-usapan dito, management, marketing, sistema. Pag ito ang pinag-usapan natin, ito, membrane. Gusto mo, pag-usapan natin kung ilang piraso membrane na klase. O baka doon pa lang, isang araw, ubos na ako. Pagka negosyante, pag nag-uusapan natin, boss, volume palagi. Marketing, di ba? When you open your restaurant, ang ino-open mo agad, quality ng product mo. Ano lasa ng pagkain mo? Masarap, syempre. Paano serving?
ano ang presyo, ano ang costing. Hindi pwedeng mag-open ka ng isang restaurant, hindi mo tinuos magkano ang costing ng pansit batil pato mo o yung pansit kabagan mo na hindi mo alam ang costing. Kung binibenta mo ng 200 per order, dapat ang costing mo around 90 pesos, 80 pesos, or 100 pesos kasama manpower. So, dapat nako-costing mo muna. Sa negosyong to, papasukin mo tong tubig, pag-usapan natin, magkano ang puhunan? Magkano ang puhunan pag ito ang bebenta mo? O ito, sabihin ko sa'yo, 5 piso puhunan mo dyan, isang laman. O yung package 5, ang puhunan mo doon, 3 pesos. O ito, 50 cents ang puhunan mo. Lumalaki equipment, lumalaki aparato, tumitipid. Yun yung sinasabi ko sa'yo. I think dapat yun ang pag-usapan natin, hindi yung difference. Yung kaya niyang gawin. Mukhang makaka-decide kami pag... Oh, yun. Di ba dapat ganon? Bossing, I'll be honest. Pag in-specify ko yan, ito yung membrane na gamit namin, Watermax. Itong filter namin, Watermax. Ang dating sa'yo dyan, ano ngayon? Di ba? Hindi mo pa rin maintindihan yun. Pero kapag pinag-usapan natin, pag itong tubig ang ginamit natin, itong tubig ang pinrases natin, yung Korean restaurant mo, inalam mo yung main supplier, main ingredients, kinosting mo na and whatsoever, mas madaling computein, mas madaling magdesisyon. Tsaka mas maganda yung magiging output ng negosyo mo kasi alam mo na yung sistema, sino yung supplier mo, sino yung nagbibigay ng magandang quality ng Korean dishes sa'yo. So, ganun, di ba? Hindi natin pag-uusapan kung ano yung pyesa. Pag-usapan natin, ano yung capacity. Yung capacity. Yun, nadali mo. Ang binabalak po namin, pagsabayin yung laundry tapos yung water filter. Laundry, tsaka water refilling station. Pag may budget, okay. Siyempre, magandang magnegosyo ng may budget. Pero sa iba na kulang, medyo hindi natin kayang ipid lahat yon. Pero good for you, may budget ka. Kung ako mag-o-offer sa'yo, gusto mo ng efficient na makina, I will recommend the package 9 and 10. Yan po ang matitipid. Package 9 mo, ang puhunan mo sa kuryente, tubig, piso. Pag package 10 ka, 50 centavos. O bakit mas mura? Kasi nag-recycle yung reject water. Ganun po ang costing nito. Ngayon sa laundry naman, ang kuryente mo, piso. Gas mo, 80 cents. 2 piso per load. Yun ang puhunan. Ang bentahan mo, usually sa market, 45 pesos per kilo. Magkano sa inyo? 35. O, 35. Mas mura sa kanila. 35 pesos per kilo multiply by 8. 280. O, ibawas mo yung 2 piso. Yun yung kita mo. The more lumalaki puhunan mo, the more na mas malaki ang kinikita mo. Kaya kung bibili ka sa akin, package 1, package 2, package 3, liliit ang kita. Pero may return of investment kasi makina pa rin naman yung binili mo. Pag ipinid ko kayo ng madaming information ngayon dito sa makina, technician na tayo, hindi negosyante. Dito sa laundry, Pagka gusto ko ipa-installment yan, iba na presyo niyan. Kasi libre installation fee ko eh. Sa iba, pag pa-install ka, 300,000. Sa akin, libre. Ngayon, gusto mo, ganito, pa-installment ko sa'yo, bayaran mo ko installation fee 300K. gets ko na. Gets mo na? Wala akong installment, boss, pero wala akong installation fee. Libre. Mag-canvas ka na ngayon sa iba, ngayon, sisingilin ka nila ng 300,000 installation fee. Malakas ang loob ko sabihin kahit naka-record. Bakit? Kasi, totoo. Halos lahat na nagpunta rito na nag-i-inquire, nagka-canvas sa laundry, sabihin, magkano ang installation fee nyo? Libre, ha? Pinakamababang canvas ko, freelance pa ha, 180. Ibig sabihin, pag binalak ka nun sa Facebook, wala ka ng contact kasi walang opisina yon. Pag may mga opisina na ang mga nag-i-install niyan, mga 300K, I just want you to know. Upo muna kayo para at least komportable kayo. Grabe, attorney, hindi pa tayo nag-uusap, nagbabayad ka na. Hindi kasi marami naman ako napanood sa palagi. Summer niya po ilalagay ito? Opo. So, package 9. Package Ay, package 10? Oo. Kasi ano nila sa ice machine, sir, 3 May yeluhan kayo. Napakaganda ng yeluhan ko, attorney. Germany yung mga parts na ginamit ko. Tapos, 3-phase na po siya. Pero naglagay na kami ng mga BFD conversion. Kumbaga, premium yung ginamit. Shoutout natin yung mga taga-Samar. Taga-Samar kasi si Sir. Magtatayo siya ng package 10 tsaka 3 tonner na yelo. Yeah. Thank you so much, attorney. Thank you sa tiwala. Taga-Samar pa po kayo. Ang dami nagtitinda. Dito pa kayo bumili. Okay, sir. Nabanggit mo kanina, may pondo naman, may pera naman. Sir, sa pag-negosyo, may I remind you, when you're going to start a business, don't consider always the budget. Kasi pag puhunan lang yung foundation mo to start the business, mababaw yung pinanggagalingan. Kapag negosyo ka, boss, ang isipin mo palagi, ano yung mission mo? Ano yung goal mo? Ano ba yung gusto mo mangyari? Kapag ka gusto mo, mag-negosyo ko kasi gusto ko kumita ng pera.
andun na yon. Pero kung the moment na ganun ang ideology mo, lalo po yang mawawala. Kaya may mga negosyanteng na mabankrupt. Kung idea mo ganito, pag nag-start ako ng negosyo, ang goal ko is makapagbigay ng maayos sa tubig sa mga taga-Kalinga. Ang mission ko is para makapagbigay ng livelihood sa mga taga roon sa amin. Kita mo puro positive. Pag ganun ang mindset mo, boss, mas nagiging successful po ang negosyo. Secondary lang yung income. Pero yung mission mo talaga, if you have a good intention, boss, ang Diyos natin, boss, kapag ka nagbigay sa'yo ng idea na, ito, gawin mong negosyo to. There's a reason bakit ibinigay sa'yo yan. At the same God din na nagpa-process niyan para magkaroon ka ng customer, lumakas ang negosyo mo. Siya rin nagbe-bless diyan. Ngayon, kapag mali ang mindset, may pera ako, may budget ako. Ang goal ko para ako yung umangat, yung ibang negosyo dyan sumara. Kapag ganun ang mindset, hindi kayo tatagal sa negosyo. Pag nag-negosyo ka, dapat palagi tama ang motibo. Ako, sir, nag-negosyo ko. Ang motibo ko, makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino na gustong makapagnegosyo sa Pilipinas. Para yung mga OFW natin na nagpapakahirap magtrabaho sa abroad, mabigyan ko ng malinis na negosyo dito sa Pilipinas. Yun ang goal ng company. If we have the same goal, secondary ang kita, ang goal mo is makapagbigay ng serbisyo sa lugar ninyo. Walang dahilan para hindi yan kumita. The more you chase the money, the more lalong nawawala. Hindi lang palagi material ang success. Nakapagbigay po kayo ng negosyo sa mga taga-Kalinga or hanap buhay sa mga naghahanap ng trabaho doon, it's actually a blessing. Ano po ba yung nasa isip niyo na nagpapahirap pa sa decision making ninyo? Kapending pa lang po yung building. Would you believe, boss, hindi mo makukuha basta-basta ang isang idea if you don't have goal? For example, binigyan kita ng idea, yung package 4, package 5, kaya na. Kaya lang yung idea na volume of sales na kailangan mong ibenta, gaano kadami. The idea of building layout, building floor plan, na-bypass mo na. Ang idea po talaga na mangyayari po dyan, kami po talaga ang mag-e-exert ng effort to work it out for you. First time mo yung negosyong to, wala kang idea. First timer ka, walang magtuturo sa'yo. Pag ibigay kasi sir ng ganyan na idea, kailangan din namin makuha yung commitment ninyo. The idea of floor plan na bibigay namin sa'yo sir, yun yung ipapagawa mo doon sa building. Yung plumbing, electrical, drain, lahat po yan ibibigay namin sa'yo. Kailangan mo po yung floor plan, building plan, lahat po yan kailangan ninyo. Kung hindi ka magkakaroon nun, hindi mo ma-start ang business mo. Yung commitment namin, we want to lessen the errors. If you really committed, tutuloy ko naman yung negosyo, bakit hindi pa ako mag-reserve? Ito na in-avail mo, sir. Congrats! Hindi, ano palang reservation. Yun. Attorney. Pag-email doon ako kasi Yay! marami nanonood sa YouTube mo eh. Thank you, attorney. Thank you po. Nakakatuwa si attorney, galing pa silang Samo. Pinupuntahan kami ng malalayo kasi sila, I already done my research. Ang tagal na kitang pinanood sa YouTube, Facebook, TikTok. Sila nga na mismo, abogado na yan eh. Hindi yan papaloko. Hindi naman yan dadayo dito. Wala silang desisyon. Sila alam na nila eh. Kayo hindi nyo pa alam. Ano po ba yung mga something pa na dapat nyong malaman? Building plan. Paano kung magkakaroon ng building plan, wala tayong commitment? Pangalawa, kailangan namin ng site visitation. Paano namin gagawin yun, sir? Wala tayong commitment. Pangatlo, kailangan namin ng water testing analysis doon sa tubig na ititreat namin. Paano namin itetest yun? Wala kayong commitment. Pangapat, kontrata and everything. Ngayon, boss, kung wala lahat yon, hindi rin naman kami kikilos for you. Kasi pag hindi ka tumuloy, lugi kami. Ang testing pa lang ng tubig may bayad na. Ililes naman natin sa package na mapipili ninyo. Pag bumisita ka dito, see to it na makakapag-reserve ka. Kasi doon mag-i-start yung transactions natin. Dahil pag umalis ka dito without the reservation, kailangan mong bumalik dito to sign the contract. Hindi na pumapayag ang lawyer namin na hindi ink. Pinapadala niya sa court yung mga kontrata namin. Kumbaga legal lahat. Pagka nakipag-commit ka dito, you pay the reservation before you go back to Kalinga. And then we will be the one to assist you doon sa gagawin mong building plan, sa electrical plan, plumbing, lahat po yun. Tapos kailangan namin makakuha ng water sample from you na ipapalaboratorio namin. Pakita ko sa'yo, sir, yung flyers namin. Para maintindihan mo, sir. Tingnan mo yung nakalagay dito. Pre-building layout and design. So yung building layout and design, bibigay ko sa'yo yun. Libre, included sa package.
Tapos nakalagay ito, pre-water testing for machine setup. So kaya kami kumukuha ng tubig doon para i-set up namin yung makina namin according to your water source. Ito lang munang dalawang to. Pero para magawa namin yan, kailangan namin at least commitment from you sa aming kabibili. At anong makina yung binibili mo. Pag binigyan kita ng layout and design, pang package 9 for example, mamaya package 4 lang pala yung kukunin mo, mag-iiba yung design. Bigyan mo sa akin, sir, ano po ba yung medyo pasok sa budget ninyo? Package 4 yung gusto mo. Paliwanag ko lang sa'yo Ang presyo po niyan is 270,000. Ang capacity po, 3,000 gallons per day. Ang capacity niya, 26 level of filtration. Dito sa package 5 natin, 300K, 30,000 difference, 6,000 gallons per day. Doble ng package 4. Sa halagang 30,000 pesos, nakuha mo twice the capacity. Pagka ganon, ano yung mabibigay sa'yo nun? Double din yung produce na product, pati kita. Dito, ang puhunan mo sa 4, 5 piso. Dito sa 5, 3 pesos lang. That is the difference. The more na lumalaki siya, the more na lumalaki yung kita mo, nagiging efficient, lumalakas ang capacity. Kamusta po kayo? Sir, thank you. Thank you so much, sir. Pleasure is mine, boss. sir. Thank you po. Ma'am, nice meeting you po. Thank you po sa pag-avail. Ay, Cavite. Cavite. Wow. What's your name? Jan. John. Jess. Jessa and Marilyn. Marilyn. I'm Alfred. Welcome po. Hi, ma'am. What's your name? Tara. Tara. Taga saan kayo, bossing? Aringay, I'm Alfred. La Union. Aringay. Wow. Hi po. Mga taga Region 1 to. Nag-avail na kayo? Di pa tayo nag-uusap, nag-avail na kayo. Ba't ganyan kayo kabilis mag-desisyon? Tara po, picture tayo. Ay, ganon. Ganon kabilis, no? Excited na pagdating dito. Nilapagan nyo agad ako ng pera. Pambira naman kayo. Dito po tayo, mga taga La Union. Yan. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Lahat naman po ng na-installan namin po is nakakuha ng permit. With our assistance, with our connections na din, ginagawa namin ng paraan. Legal po ang sistema. Marami na po kaming na-installed sa La Union. Lahat naman po nakakuha ng permit. I'll be honest with you, pinakamahirap kumuha ng permit, Region 1 and Iloilo, pagdating sa water. Whatever na value ng pera ninyo na in-invest dito, gusto namin nandyan. Hindi yung dumaan sa ahente, sa ano. Ayan, nag-avail sila ng package 9 ng Watermax. Yan, thank you so much. Dito na kayo. You know, thank you, ma'am. Nag-promote pa. Customer ko na Oh, nagpo-promote. hindi lang water refilling. May laundry, may yellow. Next business adventure namin ni ma'am, ibang yellow naman or laundry. Nanganganak dito, ma'am, pag bumili dito ng water station, after 6 months, naglo-laundry. After 6 months, nag-yellow. Bakit? Nag-ROI agad ng mabilis So, ano pang mapaglilingkod ko, sir? Naipakita ko sa inyo yung 30,000 difference, di ba? Dagdagan mo pa ng another 20K. Ito na makukuha mo. Nagiging sulit ang package the more na lumalaki ang makina. Gusto mo pang tumaas? Or okay na to? Malaki pa po yung difference. Malaki This is only 428K. High-end, fully automatic. Mas malalaki ang filter, mas malalaki ang tangke, malalaki ang motor, lahat malaki. High-end na yan. 7, 8, and 9. Marami ka bang kalaban na water station doon? Halos madami. Pero yung gamit po nila is yung mga base, yung Pagpapasok ka sa negosyo, papasok ka ba na parehas lang kayo? Kung hindi, edi ikaw ang magdidesisyon yan, hindi ako. Bakit ka kukuha ng mas maliit na package? Ang explanation ko naman sa'yo, gusto ko ikaw mismong sumagot. Pag in-explain ko sa'yo to, boss, magtuloy-tuloy ako without informing you na ganito pala ang difference. The more na lumalaki ang investment mo dito, the more na lumalaki din ang equipment mo, na mas magiging sulit siya. Kapag high-end ang makina mo, boss, doon na pumapasok sa tinatawag nating advantages pagdating sa marketing, pagdating sa fast delivery. Kumbaga, ang ginagawa ko lang sa'yo, na-explain ko lang sa'yo, which one is the best for your business. Ngayon, since na-explain ko na sa'yo na ito yung mga high-end natin, ano yung difference niyan? Enhance ang filtration, enhance po lahat compared doon sa regular system. Pero kung i-upgrade mo yung 5 mo or yung 6 mo, hindi mo makukuha ng ganyan. Yung package 9 naman, bossing, para kang bumili ng 4 na package 4, na isa lang machine ang binabayaran mo. Yung package 4, 270 times 4, that would be 1 million. Ito, 446,000. I-less mo yung 468,000.
nakasave ka ng 612,000. Tapos, isa lang machine ang binabayaran mo. Meaning to say, umaandar po siya na hindi malaki ang bill mo sa kuryente at sa tubig. Kung tatanungin mo sila yung mga nanonood sa akin, si attorney kinuha agad yung 10, sila kinuha agad ng 9. Puro 9, 10 ang kinukuha. Bakit? Unang-una, late ka nang papasok sa negosyong to. And most of them, obsolete na yung mga makina. 15 years ago na yung makina, 10 years ago na yung makina. Tapos, lalabanan mo sila, same lang kayo. Sa negosyo, dapat, kung ang negosyo mo, Korean food, dapat mas masarap ka. Kung maaari nga, mas authentic yung sayo para mas dayuhin ka. I just wanted you to make a good decision. Ang makina, isang beses mo lang bibilihin yan. Kung sasablay ka sa pagbili, how many years mo nang bibit-bitin yung mistake na yun? Isa rin sa sinasabi ko sa'yo kanina, pag mali ang puting mo sa pagninegosyo, mali ang mindset, mali ang pagsimula, lahat ng kasunod mali na. Pero kung tama ang gagawin mo, sa una pa lang, magiging tama yan hanggang dulo. Kung mali ngayon yan, decision mo, mali na yan hanggang tuloy-tuloy. Pwede mong maitama, pero gagastos ka na. May katapat na halaga yun. Sample ko sa'yo, nagtipid ka, Korean food. Nakain niya yung Korean food mo, hindi niya nagustuhan. Hindi na babalik yan. Hindi pwede pag-eksperimentuhan to, boss. Kaya nga sila nagpupunta rito. Etong negosyong to, hindi mo pwedeng pag-eksperimentuhan. Lalapit ka sa expert na. We are 18 years #1 manufacturer. Hindi kami nag-eksperimento dito. Ibig sabihin is based on the experience and facts. Bibili ka sa akin or hindi, please make a right decision para hindi sayang ang pera. I-try kong i-con sa kapatid ko yung package na yun. Pakita mo lang sa kanya. Kung ako, sir, ganito, bawasan mo na lang yung package ng washing machine. Invest ka muna dito. Ang washing machine, pwede mong dagdagan eh. Nyari, 2 muna ngayon. After few months, 3 mo. Pero ang tubig, pag na-install ko na yan, yan na yan. Halos wala nang waste to eh. Lalo ito, 25% ang tumatapon dito eh. Baka yung imbis na 5 sets, iba pa namin ng 4 sets. I highly recommend din na ganun. Benta ko rin naman yan, laundry, benta ko rin naman yan. Pero boss, itama mo yung makina mo, bawasan mo yung laundry mo. Pwede ko naman sabihin sa'yo na, sige, bilhin mo yung 5 set, kunin mo yung package 5, nawalan ba ako ng benta? Parehas naman na may kita ako eh. Parehas naman ako may benta. I just want you to make the right decision. Ito ng package na yun ang targetin mo, hindi baling bawasin mo na yung laundry. Okay, I hope na-explain ko sa inyo maigi. Thank you so much. Thank you po. Tara, picture tayo. Yun. O, paano? Thank you so much. At I hope na sulit ko yung pagdayo ninyo.